support si Maui na I think ang Blackpink ay kanila ding babayaran at para pag-concertin dyan o pagsayawin o kung ano man. Ang punot dulo ng lahat ng kasakiman na nangyari ngayon sa bansa ay si Lisa. Ayan yung mga tao, tinatag siya. Ito nga ho, ang pag-usapan natin ngayon mga reaction update PH. Dito ho, hindi rin mahaba ang pag-usapan natin dahil na rin sa alam naman po natin yung sitwasyon natin ngayon sa ating bansa, yung bagyo. Isipin ho ninyo, binabagyo na ho tayo. Tapos dito ho sa Malacanang, si Lisa Marcos, Liz Araneta at si Marcos Jr. Magpapaparty-party pa daw. Di umano mag-update, ipapatawag pa daw itong mga Blackpink, magsasayaw-sayaw talaga ho dyan sa Malacanang. Yan po ba talaga ang hinahanap o ang gusto ng mga Pilipino? Tama ho ba yung binoto natin? Kaya mga update, mag-isip na ho tayo hanggat ngayon pa lamang. Magkaisa ho tayo, magtulong-tulong mga Pilipino na paalsin na ho sa pwesto si Marcos Jr. Ito po kasing sinusulong ng ating mga kapatid na iglesia sa November 16, 17, 18. Meron daw hong sasabay sa ating mga kababayan na wala rin ho itong mga kulay. Wala hong DDS, wala hong kakamping. Isang sama-sama daw muna ho tayo na gagawin daw ho itong people power. Kaya mga update, kung nasa sa inyo po gusto nyo hong sumama dyan sa rally, makipag-coordinate ho tayo sa mga leader na mamumuno dyan sa isasagawang people power. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rektahin na ho natin ito. Pag-usapan po natin itong party-parting gagawin dyan sa Malacanang habang tayo ho ay binabagyo. Kaya mga date, rekta na ho tayo. Nakita niyo yung galit ng taong bayan? Yan mga totoong tao yan. Totoong tao to, libo-libo. Dito ang mga sentimiento ng taong bayan. Sabi nito, wow, social pinaghahandaan ang bagyo. Social pinaghahandaan ng bagyo hindi pinaghahandaan ng bagyo. Alright? Kadiri talaga tong first lady na ito. Actually, lahat kayo mga angka ninyo. Naguunahan, sabi ganon. Nakakaya naman. Nagunahan daw ang mga trolls. Pati naman sa social media, ginagawang tanga ang Pinoy. Yes, kasi puro trolls ang nagbibigay ng papuri kay Lisa Tanas. Dahil sinabi ko na sa inyo yan na si Lisa Tanas pa lang, 5 million a month. Mahina ang trolls para bayad niya sa trolls para puriin niyang buwakan ng inang kidnapper na yan. So, takita niyo, binabasa natin sa inyo, mga tao yan, no? Ayan, galit na galit ang taong bayan. Ayan, ang mga comments. Oh my God, nakuha mo pa talaga mag-party, buong Pilipinas lubog na sa baha. Gaano ba kahalaga yung party na yan, mga kababayan? Tanggalin na natin yan. Di ba? Wala man lang pa condolence galing sa, sabi ni Beautiful Life, tama ka palangga. Galing kay Lisa Tanas. Paano magbibigay ng pakikiramay yan? Wala nga silang pakialam sa inyo. Paulit-ulit nating sinasabi na walang pakialam ang Bangag Administration sa inyo mga kababayan. Wala talaga silang pakialam. Kaya habang kayo ay ang mga pamilya nyo, sabi ko nga, nangamatay, naano daw inyong mga bahay, sila ay nakuha pang mag-party-party. November 7 daw naganap yan. Gaano kahalaga yan? Pumunta si Bangag doon sa Liloan, Cebu. Nag-optics lang. Ang dala-dala lang niya doon sa mga tao, mga Cebuano, laway lang. 'Di ba? Ang mga tao doon umaasa, nakita niyo. Ang masaklap pa ho dyan mga kabdita, yung mga kababayan ho natin dyan sa Cebu, binibigyan daw ho ng up to 20,000 na loan. Diba, nabagyo na ho kayo, nasa lantana, marami ho dyan sa ating mga kababayan na nasawi. Alam naman po natin yan na napakasakit ho na makikita mo yung mga kapwa mo Pilipino naghihirap, nawawalan ng buhay dahil ho sa kapabayaan ng gobyerno ni Marcos Jr. Tapos ho, isipin na yun, 2 days ago pa lamang, nandyan ho sila sa Malacanang, nagpa-party-party pa. Ano ho masasabi nyo? Magkomento ho kayo sa inyong mga naging reaksyon kung gaano sumabog yung galit nyo dito sa admin ni Marcos Jr. Diba? May that's din po ito mga dito, yung konektado, yung 20,000 na loan. Parang yung pagbibenta lamang ho niya, yung may pagkahilig po talaga itong si Marcos Jr. sa 20. Kasi nga ho, di ba, nagbinebentahan niya pa ng
bigas na 20 pesos yung ating mga kababayan. Ano po kaya yung meron dyan sa 20 na yan na gigil siya, lagi po niyan nagagamit. Di ba? Nag-meeting siya doon, tapos may dala pa siyang karatula. Ay, may pinabitbit pang mga karatula na sinulat doon sa parang kahoy na BBM or bangag. We love you. We need food and water. Parang gano'n yung nakasulat. Pero walang dala, kundi ang laway lang niyang pangako na bibigyan ng tag 5,000, 5,000 doon sa partially damaged na bahay at 10,000 doon sa completely damaged para daw makapagpatayo ng panibagong bahay. For sure, mga kababayan, hanggang ngayon ay hindi pa na ibibigay yung 10,000 na yan o 5,000 na yan na pangako ni Bangag. Hanggang optics lang, mga palangga. So imagine nyo, malupit ang dinaanan o pinagdaanan o natanggap, natamo na mga delubyo ng ating mga kababayan. Yung mga pagkasira ng kanilang mga bahay, pagkamatay ng kanilang mga pamilya dahil sa bagyong Tino na yon. Maraming pamilya nawala ng bahay, gamit, wash out lahat. Nakita nyo naman na walang rescue nung time na yon sa Cebu, wala ka makita. Ultimo yung nag-rescue na helicopter na surplus helicopter yata yun. I think, yeah. Diba? Bumagsak din. 6 ang patay na mga kasundaluhan. 6 ang nagbuwis ng buhay, sabi nga natin, hindi nga natin alam kung yung surplus, surplus na nga, baka tinipid-tipid yung mga tornilyo doon, baka kulang sa penetrating oil o sa grasa o kung sa ano man, kaya bumagsak yung helicopter na yon or hindi dapat lumipad, pinilit na paliparin ng kanilang boss nila o ng general nila para maghatid o maghatid ng tulong kasi ang intention nun is magbigay doon ng tulong. Pero syempre, okay yung magbibigay ka ng tulong, pero pag alam mo, delikado na ang mga tao mo, wag mo basta-bastang wag mo basta-bastang paliparin. Alam niyo kung bakit? Kasi late na yung kanilang rescue. Yung kanilang rescue operation. Dapat yung bago pa nagbagyo, naka-standby na, may nakaposte na kumbaga. Nakaposte na, nakastation na ang bawat rescue operators. Okay? Ang bawat sundalo man yan, DSWD man yan, bawat tao, mga staff na yan, nakatoka-toka na sila. Hindi yung lilipad ka pa lang habang kasagsagan ng bagyo. Yes, it's bangag operation ang tawag dyan, sabi ni Serena in Turkey. So yun, samantalang sila ay nag-party-party. Ganito po kayo tratuhin ng bangag administration. This is bangag approach, mga kababayan. Inaanod na kayo't lahat-lahat, sila ay nagpapakasarap pa. Nagpapa-concert, nagpapasayaw, nagpapapulburon, nagpapakangkang. Di ba? Habang kayo ay nagkandamatay ang inyong mga pamilya. Nagpapakita na wala silang malasakit. Manhid sila. Wala silang pakialam sa inyo. Malunod man kayo, mamatay man kayo, magurgur man kayo ng baha. Basta sila ay nakapag-party-party ang mga addictus benedictus. May tiwala pa ba kayo sa mga hayop na to? Kaya sabi ko sa inyo, pagkatapos ng bagyong ito, ng mga taga Maynila, patalsikin nyo na ang mga adik na araw-araw kayong pinagnanakawan. Walang pakundangan. Manhid, sabi ko nga, manhid. Walang empathy, walang simpati, walang puso, mga pusong itim. Sa kabila ng kanang paglubog ninyo, sila ay patuloy na namamayagpag sa kanilang party. Nagugutom kayo, yung mga bata doon na dinalaw ni Bangag sa Liluan. May inabot man lang ba siya ng isang supot? At late na siya pumunta doon. May inabot ba siyang supot para sa na may tinapay or anything na makain immediate? Ang nakakatawa dyan, mga update. Kung tignan po ni Marcos Jr., yung mga tao ho dyan sa Cebu, yung mga ating kababayan,
kung makaturo ho siya ng kung may mga puno na tutumba, feeling mo yung may alam ho talaga siya sa nangyari. Di ba? Tapos, nung nakaraan nga dyan sa Cebu, nilindol na ho yung mga ating kababayan. Nagtatanong, parang nilindol ba? Hindi pa ho siya sigurado. Tapos darating lang ho yan dyan. After ilang days, magpapakita ho. Di ba? Yung mga galawan ho na itong si Marcos Jr., nagpapapogi lang ho yan sa social media. Diyan sa media. Para may maipost ho sila na may ginagawa ang Pangulo. Para may masabi na naman itong si Auntie Claire Castro. Di ba? Right away na pagkain ng mga tao, nagugutom, umaasa. Ano, pag nakita mo lang ang presidente, busog ka na, ang presidenteng bangag. Hindi ba dapat? Wala siyang dala. Laway lang, nag-optics lang to si Marcos Jr. Samantala, ito yung halos kasabay ito ng concert. Yeah, kailan siya pumunta doon? Anong petsa na ngayon? 2 days, yeah. Habang sila nagpapakasarap sa Malacanang, nagko-concert, si Bangag nag-optics doon na walang bitbit na pagkain, okay, na hot meals or anything na nakita ninyo na pinamigay niya, wala. Laway lang, nagkumpas-kumpas, nagbulol-bulol lang siya doon. Samantalang sila, may palitsyon, may pa-caviar, may pa kung ano man ang nilamo nila doon sa Malacanang, may pa-pulburon, may pasinghot sila. Gutom na gutom kayo at lunod na lunod ang inyong mga pamilya. May tiwala pa ba kayo sa gobyernong ito? Pagkatapos ng bagyo, patalsikin nyo na yung mga adik na ito. Ito mo nag-backlash ang mga tao. Di sa comment section na kinakita ko kanina. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ng damdamin, ng sentimiento ng taong bayan ay sukang-suka na sa mag-asawang demonyo, sa mag-asawang kawatan, kidnapper na si Lisa Tanas at si Marcos Bangag at 10 ng pamilya niya at lahat ng kasabwat nila. Hirap na nga Pilipino. Even before ng bagyong ito, sila party-party pa. Tapos nagdrama-drama, kunyari pumunta sa liluan, nagbigay ng 5,000, 10,000, o inangako pala, dahil di naman natin nakita na nagbigay, di ba? At super late. Nung moment na nagbagyo, nasaan si Bangag? Natutulog. Sumisinghot siguro ng pulburon. Hindi enough. Yung mag-optics lang si Bangag doon, mga kababayan. Dapat, kung mahal niya kayo, beforehand, ay mayroon nang nakatalaga. Ngayon, dahil nasilipan sila, ngayon may mga pa-meeting sila. May mga rescuer, in fairness doon ngayon sa Camarines Sur. Sa Bicol, nakita ko may mga rescue operators. Okay? Kasi nga, sa Cebu, pumalpak sila. And I hope, we're praying na wag tumuloy sa pagsobrang lakas at walang may mamatay dito sa bagyong ito. Dahil palpak talaga si Bangag, kailangan nyo nang tapusin yung hayop na yan, kailangan nyo nang tanggalin. Dahil ipinapakita lang ng pamilyang itong mga adiktus na wala silang pakialam sa inyo. Wala silang sinasabing, ang tawag dito, bagong Pilipinas. Ito yung bagong Pilipinas. Bagong bangag na Pilipinas at patuloy kayong gugurgurin sa krimen, gugurgurin kayo sa gutom, gugurgurin kayo sa mga kalamidad. Sunod-sunod ang kalamidad. May sunog, lindo, lahat na minal. Diyos ko po, ba't napakamalas naman nating bayan? Oo. Well, actually, yung baha, alam nyo na hindi naman sana maraming namatay dyan kung ginasta ang sapat na pondo para dyan. Kaya nga, tayo ay patuloy na delubyo na trahedya. Ang inabot natin, delubyo because it's natural disaster. Natural yan, hindi mo kayang pigilin, pero kaya mo i-prevent ang pagdami ng mga casualties. Kaya nga natin pinupondohan yan. Kaso, double trouble, sabi ko nga. Delubyo na, trahedya pa, dahil trahedya sa kamay ng mga demonyong ito dahil ninakaw nila ang pondo ninyo. Binabayo na kayo ng bagyo. Pa-concert pa ang mga hayop. Indang concert, ilang party kaya ang ginawa nila? Sabi ko nga, habang sila ay nagka-caviar, nagsisteak, dyan sa loob ng Malacanang,
malinaw, mga kababayan, na binababoy kayo ng bangag administration na ito. Walang sensitivity, walang leadership kasi lagi siyang ngiwi. Ngiwi, ngiwi. Hanggang ngayon, yung ibang mga kababayan natin, marami ay hindi pa rin nakakatanggap ng tulong sa kanilang mga probinsya. May mga, optics na binigyan, pero marami pa rin hindi natutulungan, wasak-wasak ang bahay. Sabi ko nga, dapat ang gobyerno may mga pa-hotel yan, pa-shelter yan. Pero anong ginawa na ninyo dyan? Yan mga kabit, malaking katotohanan din ho yan kasi tayo nga naman pong mga ordinaryong Pilipino ho, yung nahihirapan, yung nag adjust sa sitwasyon ngayon. Pero ho sila, yung mga milyonaryo, yung mga bilyonaryo ho, na nagnanakaw ho ng bilyon-bilyon o milyon-milyon dyan sa kaban ng bayan, may sarili ho malalaking mansyon ng mga yan. Nag-e-enjoy lang ho sila sa kanilang higaan, hinahayaan lang ho lumipas yung panahon o yung bagyo. Pero ho tayo, paano ho tayo? Diba? Sino ho nakakaawa? Tayo ho. Kaya mga big, magsama-sama, magtulong-tulong muna ho tayo magkaisa na labanan. Mapalitan yung gobyerno. Hindi naman po natin sinabing pabagsakin. Mapalitan lamang ho itong gobyerno ni Marcos Jr. Yun po yung ikasasaya ng mga Pilipino. Milyong-milyong Pilipino mga big, sasaya, matutuwa pag mapalitan ho yan si Marcos Jr. Nagtagpi-tagpi na lang kayo, yung mga kahoy, pinagdugtong-dugtong nyo na. Kasi walang kwenta yung gobyerno natin. Ang nakaw nila, trilyon-trilyon. Pero kayo, hindi man lang kayo binigyan ng, at least man lang kausapin yung mga hotel owners. Pwede yan eh. Alam mo yon? Pag sinabi ng gobyerno, o baka naman pwede, yung mga hotel owners muna. Total, wala namang pumupuntang mga bisita ngayon, dahil sino naman ang turistang pupunta dyan sa atin, di ba? Makabangon ng ating mga kababayan. Kung malalaking business naman, o i-subsidize ng government. Kung maliliit lang ng mga hotels, bayaran ng gobyerno. Di ba? Para ang mga tao hindi tatala-tala dyan, hindi nasa kalsada nakatenga ang ating mga kababayan. So wala na talaga kayong maaasahan sa gobyerno ninyong bangag. Kaya sabi ko nga, mga palangga, you have to act now, kailangan patalsikin ang bangag. Ano pinaghahandaan nila, mga kababayan? By the way, meron pa nga silang sinasabi dyan na magbibigay sila ng mga, ng mga relief goods. Malaki pa ang pangalan ng bagong kaya dapat nyo na silang gurgurin. Diba? Balak nilang what? Balak pa nilang manatili sa pwesto. Kaya nga diba si Sara, ayaw nilang tigilan yung mga Duterte. Dito nyo makikita sa gitna ng krisis, ang gobyernong ito ay walang pakialam. Dahil patuloy ang pagwaldas ng pera ng bayan, patuloy ng pag-party-party, wala silang pakialam sa inyo hanggat sila ay nakakapulburon o kung anuman. Di ba, few days ago, anong sabi ni Bangag? Meron silang inulat na paigtingin daw, kasagsagan ng bagyo to ha, paigtingin ng ating Armed Forces of the Philippines para ipagtanggol ang ating bayan. At least daw 20 to 30 days o within 30, makaabot daw ng 30 days na kaya nating lumabang, makipaggurguran tayo sa kalaban, sa giyera. Bakit tayo makikipaggiyera? Di ba? Yung pinaghanda sana ni Bangag na sinasabi niyang 20 days, 30 days na bago daw sana dumating yung ibang bansa na tumulong sa atin, kaya natin mag-stand ng 20 to 30 days para makipagdigma. Imagine mo ang kabangagan ng buwaka ng inang pamilyang ito, bangag na ito. Sino tayong gigera? Hindi tayo makakapag-stand. Kung ang Ukraine nga at saka Russia hanggang ngayon nagigiyera, di ba?
Mga kababayan, ilang years na yan sila. Ang Israel at saka Palestine, ilang years na sila. Tayo 20-30 days, maganda tayo para makastand tayo. Imbis na yung effort ninyong mga AFP, yung mga rubber boats, yung mga helicopters, yung mga gamit natin pang himpapawid. Kung inilagay nyo yan dun sa Cebu na for sure hanggang ngayon may mga nawawala pang mga kababayan natin. Yung rescue operation na ginagawa ninyo, lahat ng sulok. Yung 20 to 30 days na yan na paghahanda ninyo para sa gera. 'Di ba? Ano pinaghahanda nyo para ipagtanggol ang Pilipino? It's the same thing na yung resources na yan gamitin dun sa Cebu, gamitin ngayon sa Baguio, sa buong Pilipinas kung saan may bagyo. Yun, doon ilaan. Hindi mga kababayan, ginagawa na kayong baboy ng mga hayop na to. Paghanda ng gera, 20-30 days, ibig sabihin, unahin pa yung pakikipaggera para sa kaligtasan ninyo. My goodness, mga kababayan. Gusto yatang gawing polboron, sabi ni Hans Dia. Polboronic ang bansa natin. Ayun na nga. Sabi ko nga sa inyo, mga kung matino yan si Bangag, 'di ba? Mag-order sa executive order. Lahat ng mga hotels diyan na hindi nasira sa Cebu, buksan ninyo para sa ating mga kababayan. Babayaran ng gobyerno, subsidized by the government. Kung kaya nilang magnakaw ng trilyon-trilyon, kaya din sana natin magbayad, nagbagbayad diyan sa mga hotels, whether motel hotels, kahit anuman, or ng masilungan ng ating mga kababayan. May narinig ba kayong ganyan? Wala. Kasi, dyan daw kayo matulog dyan sa bulok nyong bahay. Dyan kayo sa kalsada, even nung lindol, wala namang ganun, di ba? Na nag-announce man lang na isubsidize ang government. Kasi wala silang pakialam sa inyo kasi nga, di ba, ang Pilipino ay resilient. Kaya, we can stand sa kahit anumang delubyo. So magtitiis na lang tayo, kaya tayo ginagago, binababoy ng gobyernong ito. Diba? Kailangan maging tayo, maging matindi ang laban natin sa mga ganitong klaseng kahirapan. Kaya tiyan nyo, patuloy kayong sinasalaula. Nagkakandawala na ang inyong mga mahal sa buhay. Ang ini-insist ni Bangag sa AFP, maging self-reliant tayo. Dapat kailangan nating lumaban kailangan natin mag-stand sa gera from 20 to 30 days bago dumating ang rescue galing sa ibang bansa o tulong sa ibang bansa. Di ba? Kailan magigera? Ngayon na ba magigera? Ngayong Pasko? Ngayong Nobyembre? Makikipaggera tayo sa China bago magpasko? Imbis na sabi ko nga yung mga resources yun gamitin doon sa mga biktima. Anong gusto nila? Ibala kayo lahat sa kanyon? Hindi na nga tayo, wala na nga pagkain yung mga tao dun eh. Wala ang rubber boat, putang ina ninyong hayop kayo, mga bangag kayo. Wala ang rubber boat. May makita ka, ilan na yung mga tao kumakapit sa kahoy o sa galon o saan man na mga lumulutang sa refrigerator na yung parang box ng refrigerator. Tapos ang pagkakabala ng mga yawa na to 20 to 30 days na gera. Kailangan daw handa tayo kasi, pag tayo, ginera tayo ng ng China. Hindi tayo makakastand. Wala ka kayong pagkain eh. Paano gigera sundalo? Meron ba kayong mga ano? Ito nga pong gera-gera na sinasabi ni Bronner, mga kabit. Sa imagination niya lang po yan. Sinabi niya nga, di ba, mag-prepare daw tayo sa 30 days na gera. Akala mo kaya pa natin magipagsabay-bayan dyan sa China. Napaka-progressive country ho netong China, mga kabit, kung hindi po natin alam. Siguro, kung tutuusin, 30 years ahead etong China ho sa atin. Yan po yung malaking katotohanan dyan. Diba? Oras na paputukan lang ho tayo ng isang nuclear, mga kabit. Hindi lang ho Luzon yung mabubura. Buong Pilipinas po buburahin ng China. Kaya yung imagination ni Bronner,
hayaan nyo ho siya. Huwag niyang idama yung Pilipinas sa katarantaduhan ho niya. Ito po kasi mga alagad ni Marcos Jr., magagaling ho yan tumahol. Pero pag nandyan na ho sa sakuna, sino ho ba yung uunang lipad? Sino ho ba yung unang lilipad sa bansa? Sila ho, yung mga may pera, yung mga may private jet, private airplane, sila ho yung mawawala. Sino po maiiwan? Tayo ho. Diba ganyan ho katarantado yung gobyerno ni Marcos Jr. Kaya magkomento na ho kayo dyan, mag-react. Pag-usapan ho yan natin sa ating comment section. Lahat ho ng mga naging opinion nyo ukol dito sa kabalbalang ginagawa. Pagpaparty-party ni Lisa Araneta, ni Marcos Jr. at Blackpink dito sa Pilipinas o sa Malacanang. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.